chapter 37, verse 25. I was young, and now I am old, yet I have never seen righteous forsaken or their children begging bread. Sa Tagalog po ay, ako'y naging bata at ngayon matanda. Gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan. Ni ang kanyang lahi man ay nagpalimos ng tinapay. Magandang araw, ang tatalakayan pa nating araw sa ating daily devotion ay ang God provides for the righteous. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay God is more generous to the righteous. Ang verse po na ito ay nagpapakita ng pangako ng ating Panginoon Diyos na hindi niya tayo papabayaan. Hindi niya papabayaan yung mga taong matutuwid. Bagamat maaaring dumaan tayo sa mga hamon, ang ating Panginoon Diyos ay magbibigay ng mga biyaya at tulong sa ating higit pa man sa inasahan natin. Sa madaling salita po, pinapakita po ng katuruan na ito na ang ating Panginoon Diyos ay tapat at masaganang nagbibigay ng tulong at gabay sa mga tapat sa Kanya, sa mga may tiwala sa Kanya, sa mga matitibay o loyal, faithful sa Kanya, sa mga tunay na naglilingkod sa Kanya. Natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay God's generosity is generational. Ito po ay nagpapakita na ang pangako ng ating Panginoon Diyos ng Kanyang kabutihan at biyaya ay hindi lamang naranasan ng isang henerasyon, kundi ito ay pinamamana at nagpapatuloy sa mga susunod pa sa lindahi. Kapag ito po ay yung ibig sabihin ba nito kapag naglingkod tayo sa ating Panginoon Diyos, hindi lang po ito para sa generation natin, kundi yung blessings na makakamit natin through serving God is generational o hindi lang po natin ito mararanasan o hindi lang matatamasan ng generation natin, kundi pati sa mga kapwa-puhan pa natin. Ito pa isang paalala na ang pagiging matuwid sa harap ng ating Panginoon Diyos ay may mga benepisyo o benefits na hindi lang sa pera, hindi lang sa negosyo, hindi lang sa mga worldly things, kundi sa lahat. Kapag kasi maganda o malalim yung relasyon mo sa ating Panginoon Diyos ay magkakaroon ng good domino effect. Maayos yung problema sa pamilya, sa sarili, sa pera, pinansyal, o sa iba-iba pa, sa health, sa basta lahat. Kasi hindi lang or about wealth yung pagiging successful. Naniniwala ako na it's about spiritual, overall health, etc. Kaya ito po yung naging isang paalala sa atin na yung mga matutuwid po sa ating Panginoon Diyos ay may benepisyo na hindi lang pang-worldly, kundi pang lahat. At hindi lang ito pang lahat o hindi lang ito para sa generation natin, kundi may papasa pa natin sa mga magiging kapwa-puhan pa natin. Kaya ang kabutihang loob po ng ating Panginoon Diyos ay naging isang pamana na ipinapasa natin mula sa isang henerasyon patungo sa iba pa, patungo sa mga kapwa-puhan natin, sa mga magiging ninununan natin. At ang pagpapala po ng ating Panginoon Diyos ay naging bahagi ng kasaysayan ng bawat pamilya na sumusunod po sa Kanya. Ang natutuwa ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay God's generosity is meant to be experienced. Ang biyaya po at kabutihan ng ating Panginoon Diyos ay hindi lamang isang konsepto o pangako, kundi ito ay nararanasan natin, na tatamasan natin at natututuhan natin sa aktwal na buhay ng isang tao. At ang ibig sabihin po nito ay hindi lang yung mga pangako ng ating Panginoon Diyos ay dapat paniwalaan, kundi yung mga ito ay nararanasan natin, no? Hindi lang ito guni-guni, kundi ito ay nafe-feel talaga natin, natatamasa talaga natin ng nating mga nananampalataya sa ating mga buhay. Halimbawa, sa pamamagitan to ng ating pag-iingat, pagtulong sa oras ng pangangailangan at pagkaloob ng mga pagpapala. Pinapakita po ng talatang ito na ang kabutihang loob po ng ating Panginoon Diyos sa atin o yung mga biyaya na ibinibigay niya sa atin ay hindi lamang isang malayong ideya, hindi lang ito guni-guni, hindi lang ito katang-isip, kundi ito ay isang bagay na tunay at personal na naranasan natin ng mga tapat at naglilingkod sa ating Panginoon Diyos.
Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.